Hi, it's me again, Rhea. Working as production operator, currently live in an apartment with my boyfriend and a trying hard content creator at the age of 24. Welcome to my world! Nagkaroon nga kami ng long rest day. Yung dapat na 2 araw nga lang na rest day namin ay naging 3 nga kasi nakasama na nga dito ang Monday. Nangyari nga yun dahil nga holiday nga dun sa lugar na pinagtatrabahuhan namin kaya nga kasama ang company namin sa mga walang pasok. Kaya naman isishare ko nga sa inyo yung mga naging ganap-ganap namin sa 3 araw na yon. Kaya nga pagkababa namin ng shuttle ay dumiretso agad kami dito sa pinakamalapit na 7-Eleven para nga withdrawin yung sahod namin. Kahit nga sama lang ng loob at pagod ang matitira pagka-withdraw namin ito. Hala, bakit naman may sama ng loob? Pagka-withdraw nga namin ng sahod ay nararamdaman ko nga na bukas ay parang bulang maglalaho to. Kasi nga parang kulang pa nga tong pambayad sa mga bills at utang. Pero okay lang, sanay naman na kami kasi tuwing sa sahod naman ay ganito. Sa una lang naman siya nakakalungkot at masakit, mga ilang araw makakamove on na rin naman. Pagkalabas nga namin ng 7-Eleven ay nakita nga namin yung batang yan. Naawa kami kaya nga binigyan namin yan ng pera. Gusto nga sana naming ibigay ay pagkain, kaya lang di nga namin naalala na may pagkain nga pala kaming tinap sa kantin. Kaya nga pera yung naibigay namin. Bago nga kami umuwi ay dumaan nga muna kami sa pagasan at baka nga kami ay matirikan. Pagka uwi nga namin ay dumiretso na nga kami kina mama para kumain. Oo, dito nga kami kumakain kina mama kapag ka may pasok kami. Simula nga nung nagkatrabaho na kami pareho ng boyfriend ko ay pinag-usapan nga namin ni mama na isasahog na lang niya kami ng pagkain kasi nga medyo malayo din yung trabaho namin at minsan ay 10 oras na nga rin kami ng gabi nakakauwi. Sa lapag nga lang kami dito kumakain kasi nga yung bahay nila ay maliit lang at wala pa silang lamesa at kung magkalamesa man ay parang wala na silang pagsisiksikan. Sa amin ay okay lang naman to kasi lumaki naman kami sa hirap kaya sanay kami sa ganito. Pagkatapos nga namin kumain ay umuwi na kami sa apartment namin. Malapit lang naman ang kinamama dito sa amin, mga ilang bahay lang din. Nung nakauwi kami, itong boyfriend ko nga ay nilinis lang yung pupo ng aming mga dog kasi siya talagang palaging naglilinis ng mga pupo ng dog namin. Naglinis na din siya ng kaunti ng bahay namin at nag-igib. Pagka ganitong may pasok nga ay literal na hindi ko siya madalas na natutulungan sa gawain dito sa apartment. Kasi nga madalas na nag-OT ang linya namin ng 3 hours kaya nga naman pag uwi ko ay patang-pata at pagod na din ako. At itong boyfriend ko nga ay madalang lang mag-OT ang linya nila. Bukod pa doon ay syempre nag-e-edit ako ng mga vlogs. Minsan nga kapag hindi ko siya natutulungan dito sa gawain dito sa apartment ay inuuto ko nga tong boyfriend ko at sinasabi ko sa kanya na sa rest day na kami maglinis ng apartment. Kaya lang itong boyfriend ko kapag ka makalat tong apartment kahit hindi naman sobrang kalat ay naku parang sinisilihan yung puwet niyan, hindi mapakali. Gusto talaga niya na maglinis kaya nga hinahayaan ko na lang. Thankful na lang din talaga ako kasi masipag to sa gawaing bahay. Huwag ka madalang sa lalaki ang ganyan kaya naman ang blessed ko sa boyfriend ko na to. Minsan nga napapaisip ako na parang hindi ko siya deserve. Ano kayang kabutihang ginawa ko para bigyan ako ni Lord ng ganitong boyfriend? Totoo pala na ibibigay sa'yo ni Lord kung sino at ano yung kailangan mo. Hala, bakit naman naging ganun? Bakit naman naging mahal mo ko kasi kailangan mo ko? Eh di ba dapat kailangan mo ko kasi mahal mo ko? O ano, kala nyo kayo lang naguluhan? Ako rin. But kidding aside, mahal na mahal ko yung boyfriend ko na yan. Our relationship isn't perfect. He is not perfect. And di niya kailangan maging perfect because nobody's perfect. Pero marami siyang katangian na pumasok sa standard ko. Na alam kong madalang na lang sa mga lalaki ngayon yung kayang gawin ng ganon. Kahit na minsan nga ay may pagkachismoso rin to kagaya ng ginagawa niya ngayon, ay okay lang sa akin. Same vibe naman kami. Tingnan nyo nung nahuli ay tatawa-tawa. Naman ay kainaman. Ito nga yung kinabukasan. Ito nga yung literal na rest day namin kasi nga ito ay Saturday. Papunta nga kami nito ng labasan dahil ititreat nga namin yung sarili namin. Makabahagi nga man laang ng kaunti dun sa sinahod namin bago lumipad-lipad ang mga pera namin. O, hindi lumipad-lipad dahil sa dami ha. Lumipad-lipad kasi kung saan sa ang utang na ibinayad. Dito nga namin ititreat yung sarili namin. Kakain nga kami dito sa paborito naming Lomian. Dito nga lang din to sa may amin, dito sa Masaya. Kung around the area ka nga lang at hindi ka pa nakakakain dito, ay pumunta ka na dito at masarap ang Lomi din eh. Yan nga pala yung mga presyo ng Lomi nila kung gusto nyong kumain dito. Hindi naman nga ganun ka-pricey ang Lomi dito at masarap pa nga. Tapos yung mga toppings nila ay madami nga din
kaya talaga namang nagpalasa din dun sa lomi. Nung mga oras na to ay inaantay pa nga namin yung order naming lomi kasi niluluto pa nga. Kaya nga itong boyfriend ko ay tinimpla na nga yung toyo na may kalamansi na may sibuyas at sile na ilalagay nga sa lomi. Boyfriend ko nga palagi yung nagtitimpla ng ganito, pati yung sa akin ay idinadamay na. At kasi nga pa full at pa gentleman tong boyfriend na to, nakala mo ba hindi nag-aaway? Maya-maya pa nga ng pag-aantay, the waiting is over. Ito na nga ang aming lomi. Tada! Ay, ang sarap naman talaga. Habang ine-edit ko nga to ay natatakam nga ako, lalo na doon sa mga toppings na parang gusto kong lumipad papunta doon para maka-order ng lomi. Kaya lang ng mga oras na tong ine-edit ko ay siguradong sarado na nga yun. At wala pang ang ibibili kasi wala pang ang sahod, kaya naman stay home kate. At yan, in-enjoy na nga namin yung pagkain ng masarap na lomi dyan habang nagkukwentuhan. Pinas forward ko na nga din at alangan namang tingnan nyo pa nga yung malalaking subo namin dito. At least pag naka-fast forward, di masyadong halata yung malalaking subo namin. At panoorin nyo na nga lang muna yung pagkain namin at patakam nga kayo dyan sa inyo. Maghanap kayo ng loming mabibilhan dyan. At tingnan nyo nga tong boyfriend na to, napaka-gentleman naman talaga. May pagkuha pa ng tubig ko. Napaka-pa-full talaga. At ako naman ay syempre seryoso lang dyan. Deadma ba na kunwari hindi natin napapansin yung effort. Baka kasi lumaki yung ulo pag nakitang kanikilig tayo. At yan, kain lang tayo dyan. Hintayin natin yung Hokage moves nitong boyfriend na to. Madaming pakilig moments yan pag ganito eh. Kaya chika-chika muna tayo. Ayan na ang isa, o diba? Sabi na Hokage moves. Pinunasan ng binti ni ate girl mo kasi nalaglagan ng sabaw ng lomi. At ayan, dahil matakaw si ate girl mo, lampas-lampas na ang sabaw ng lomi sa kanyang bibig. At aring boyfriend naman na aring napakilig at pa gentleman ay pinunasan na ang bibig ni ate girl. Ay ayan pa, ang isang pa Hokage moves ay talaga naman ang mga Hokage moves na rin ngayong araw ay sadya naman. Tingnan niyo naman to si ate girl nyo. Feeling ko nararamdaman na niya na gandang-ganda siya sa sarili niya. Na para bang ang haba-haba ng buhok niya na si Rapunzel na maaapakan na ng iba. Pero kidding aside, ganyan talaga yung boyfriend na yan. Kaya nga love na love yan ni ate Rhea nyo. Sa may mga balak mag-boyfriend dyan, pero dapat nasa tamang edad ah. Hindi ko to sinasabi para sa mga bata dyan ah. Be wise girls. Hindi ko sinasabing piliin niyo yung kasing katulad ng boyfriend ko, pero piliin niyo yung alam nyong hindi kayo iti-take for granted. Piliin niyo yung lalaking mahal na mahal ka, yung mas mahal ka kaysa sa mas mahal mo siya. Pero syempre dapat mutual kayo ng nararamdaman na pareho nyong mahal yung isa't isa, pero mas maganda kasi yung mas mahal ka ng lalaki. Piliin niyo yung ipi-princess treatment kayo, hindi lang sa material na bagay, kundi pati na rin sa act of service ba. At sa lahat, yung lalaking pipiliing intindihin ka sa lahat ng sitwasyon kahit na minsan di na rin niya maintindihan yung nangyayari. At yung lalaking tanggap ka kung sino ka talaga, hindi yung sa una lang magaling, sa una lang mabait, sa una ka lang pinakikilig, sa una ka lang piniprincess treatment. Wag yung ganon, wag kayo magsettle for less girl. Nobody's perfect, pero piliin mo yung taong itatrato ka ng tama. Yung tipong you don't need to beg for that kind of love for you to treat right. At ayun na nga, ang daming hanash. After nga namin kumain sa may lumian, ay dumiretso kami dito sa may binibilihan namin ng dog food. Malapit nga lang din yun dito sa kinainan namin ng lomi. Madami na nga talaga yung binili naming dog food kasi last time ay hindi nga umabot yung dog food na binili namin. Pagkatapos nga nun ay binigay ko na nga yung pera na ibibigay ng boyfriend ko sa mama niya at pumunta na nga kami sa kanila. Dito nga lang yung pagkatawi dito at papasok nga dyan yung kanila. Compound nga to nung side ng papa niya. Share ko nga lang na dito nga din pala kami dumadayo kapag ka walang load kasi nga 'di ba wala pang wifi sa amin. Kaya nga naman load lang yung ginagamit kong pang internet kapag nag-a-upload ako. At kapag nga nagigipit kami at hindi nakakapag-load ay dito nga kami dumadayo para maki-wifi kasi may wifi nga dito. Kaya nga nagpapasalamat ako sa pagpapa-wifi nila sa amin dito kahit na minsan nakakahiya na talaga. Tiis hiya na lang, ilabas ng kapal ng mukha kasi nga kailangan. Anyways, pagdating nga namin dito ay wala nga daw pala dito yung mama niya, nasa hospital nga. Sa kasalukuyan nga ay nagpapagamot yung mama ng boyfriend ko kaya lang hindi ko na siya i-detail dito kung bakit kasi nga hindi naman namin yun buhay naman nila yun. Iniwan nga muna namin yung dog food na binili namin doon kasi sinabi nga nung hipag ng boyfriend ko na nasa hospital nga sila at on the way nga kami doon kaya lang pagdating nga namin sa highway ay may checkpoint nga. Alam nyo na, konsensya lang naman ang dala namin, wala kaming lisensya kaya nga naman ay bumalik na lang din kami. Hindi na nga kami tumuloy na bumisita doon at baka nga kami ay mahulit, ma-impound pa. Ang motor ay walang gagamitin pang
ang service pagpasok sa company. Umaambon nga pala ng mga time na to kaya nga nakasombrelo kami dito at mayroon pa nga akong balabal dyan na kung ano sa ulo ko. Bakit nga pala yan na hinira muna ng boyfriend ko dun sa bahay ng mama niya? At nung mga time na to at pabalik na nga kami nito ay inabot na nga kami ng malakas na ulan kaya nga nagpatila nga muna kami dito sa may gasoline station. At tingnan nyo nga naman tong boyfriend na to ay napaka-caring naman talaga. Pinunasan na ako dahil nabasa na nga ng ulan. Summer na pero paminsan-minsan ay dumadaan pa din talaga ang malakas na ulan dito sa amin. At dahil nga nakamotor lang naman kami parati kapag lumalabas at di pa nga natin afford na makabili ng kotse. Kaya nga ayan, lagi tayong nababasa ng malakas na ulan. At sa mga oras na to, tingnan nyo naman ay talaga namang inabot na nga kami ng malakas na ulan dito. Dito na talaga kami magpapatila kasi nga magpapa-LB din kami mamaya. Paborito ko ang tag-ulan pero ang gusto ko nito ay yung nasa bahay lang nakamukmok, natutulog, tas maraming pagkain at pera. Nung tumila na nga ang ulan ay pumunta na kaagad kami sa LB. Kung taga Laguna kaya alam mo nga itong Los Baños. May sinadya lang kami na bilhin dito then after nun ay naisip nga namin na mag-ukay. Mahilig nga talaga ako na mag-ukay. Same vibes nga kami nung mama ko at sinabi niya nga dito na may ukayan daw na nabibilihan ng magagandang bedsheet na mura nga lang at 100 nga lang ito. Magaganda pa nga din siya at hindi pa kalumaan na para bang ilang beses lang nagamit. Makakapal na nga to at ayos pa din naman at dahil wala nga tayong budget na pambili ng brand new ay dito na tayo sa tagi-100 ukay. Maisasapin din naman sa kama. Namili nga lang ako dyan ng isang bedsheet at isang kumot. Ang dami ko nga ditong napili na gustong bilhin kaya lang 200 lang talaga yung nakabudget ko para dito sa ukay na to. Kaya naman kahit na ang dami ko pang gustong bilhin ay nagtingin-tingin na lang ako at sinabi ko sa sarili ko na babalik nga ako dito kapag may extrang budget na ako ulit. Gusto ko nga rin sanang mamili ng damit at short kaya lang syempre nga nakabudget lang ang ating budget ngayong araw kaya naman exit na tayo dito sa ukayan, tara nang umuwi. At baka nga hindi natin mapigilan ay may pagka-impulsive buyer pa naman si Ate Rhea nyo. At yan, dala na nga ng boyfriend ko yung pinamili namin na ukay. Tapos nakabili na nga rin pala kami dito ng chop suey na balak naming ulamin mamayang gabi. At dahil nga napagod at nauhaw din kami kaya naman bumili nga yung boyfriend ko ng palamig doon. Magpapati-patila na nga lang din kami muna ng ulan kasi umulan na naman ng malakas. Yung panahon ngayon, hindi mo maintindihan. Parang kasing ligalig nung nagvo-voice over. Titila, aambon, titila, uulan ng malakas. Nung umaambon na nga lang at nakatila-tila na ng bahagya ay umuwi na kami dahil nga baka abutin pa nga kami ng malakas na ulan ulit. At nung nakauwi nga kami ay nakatulog nga ako. Habang tulog ako, itong si boyfriend nga ay busy-busy nga sa pagluluto. Nagluto nga siya ng sinangag na nilagyan niya ng tosino at itlog. Ang sarap ngang gumising, nakapagising mo ay may pagkain ng nakahanda. Akala ko nga kanina ay natutulog to sa tabi ko, abay nagluluto na pala nung nakatulog na ako. Nung pagising ko nga ay saktong gutom na ako kaya naman nilapang ko na agad tong niluto niya na to. Itong boyfriend ko na to ay mahilig nga ding magluto to kaya lang hindi to marunong magluto ng ibang luto. Ang alam lang talaga nito na luto ay puros mga prito-prito lang. Kaya kapag ka may mga sabaw yung mga lulutuin at siyang magluluto, tinatanong na lang niya sa akin kung paano yung pagkakasunod-sunod ng pagluluto. Medyo marunong naman ako magluto ng may mga sabaw na pagkain kaya lang hindi ako ganun kagaling. Kaya naman kapag magluluto kami ng may sabaw na pagkain at medyo hindi ko rin alam ay minemekos-mekos na lang talaga namin ay bahala na yan. Kaming dalawa lang din naman ang kakain yan, walang iba at bibigyan lang din naman namin sila mama ay wala naman ding arte yun ay pagkain na ay kainin na, yan ang nakahain. Ipagpasalamat na lang sa itaas kung ano ang naandiyan, buti ngay may pagkain ngayong araw ay ligtas sa gutom. Nung magbabandang 6:00 nga ay sinamahan namin yung ate niya at yung papa niya na bumili ng gamot ng mama niya dito sa may Mercury Drug dito sa may Kalawan. Ay inilabas pa ang pera ay pangbayad naman sa gamot, akala mo kanya. Nasaan tayo? Saan tayo? Ako no! Araw. Nasaan tayo? Mercury Kalawan. Nasaan tayo? Mercury ng Kalawan. Anak, nasaan tayo? Kalawan ng Mercury.
Nang makabili na nga ng gamot ay umuwi na rin kami nito kasi medyo natagalan din kami kasi medyo malayo din talaga yung Kalawan, Laguna sa amin. Nung pauwi na nga kami ay gabi na nga kaya naman dumiretso na rin kami sa bahay at pagka uwi nga namin ay pinakain na nga namin itong aming mga babies at alam namin gutom na nga aring mga are. After nga nun ay nag-movie marathon na nga kami gamit yung tablet nga namin. Isa na nga rin to sa nagiging banding naming magjowa. After nga namin nanonood ay natulog na din nga kami. At ito naman nga yung kinabukasan na Sunday. Ito nga yung naging ganap namin nung nag-ilog kami at na-vlog ko na nga to kaya naman clips na nga lang yung ipapakita ko sa inyo dito. Panoorin nyo na nga lang yung vlog ko about dito. Kahit nga aapat lang kami na nag-ilog dito ay na-enjoy naman namin lalo na ako. Gusto ko na pumupunta sa mga ganitong lugar yung may ilog or bundok or yung nature ba, gano'n. Nakaka-relax kasi siya lalo na kapag stress ka, nakaka-stress free siya. Bukod pa doon, hindi ganun kalaki yung budget kasi nga ilog nga lang to. Katulad nga ng nagastos namin dito ay hindi nga malaki kundi kakaunti nga laang. Dahil nga magkano lang ang entrance dito, 20. About naman sa pagkain ay bumili na nga lang kami sa labas ng mga chichirya at mga street food kasi nga bigla ang ilog nga lang to, hindi pinagplanuhan dahil nga meron tayong mga kaibigan na pala desisyon sa buhay kaya naman nagkabigla ang ilog tayo dito. Ito nga lang yung naging highlights na ganap namin nung Sunday na rest day namin na to. After namin makapag-enjoy maya-maya mga hapon nga ay umuwi na nga rin kami. At kinabukasan nga Monday, ito na nga yung last day ng long rest day namin. Papunta nga kami neto sa bahay ng bayaw ng boyfriend ko. Katulad kahapon ay umaambon nga din ngayong araw. Kaya nga naman heto at basa na naman kami dyan ng bahagya. Sana nga lang talaga ay mabilis na tayong yumaman para naman makabili na tayo ng 4 wheels para may bubong at hindi na tayo madalas nababasa ng ulan. Ngayong araw nga ay ibabalik na namin to si Sefi. Si Sefi nga pala ay installment na motor na kinuha namin sa Rusi. Yes, ibabalik na nga namin siya sa kasa kasi hindi na nga namin siya kinakayang hulugan. Kaya nga napagdesisyon na naming dalawa ng boyfriend ko na ibalik na nga lang to sa kasa. Gusto nga namin sanang tapusin ang hulog nito kaya nga ay 2 years pa nga are. Kaya nga binili na nga lang namin yung ino-offer ng kapatid ko na nagbebenta ng motor sa kanila. Yun naman ay hindi kagandahang motor pero tumatakbo pa naman siya, okay pa naman siya. Kaya naman okay na din yun sa amin. Ang mahalaga lang naman sa amin ay yung may service kami papunta sa pick-up point ng shuttle para nga hindi na kami namamasahe. Kasi mahal nga rin ang pamasahe dito sa amin. Kahit nga installment lang na motor tong si Sefi ay napamahal na nga to sa amin kaya lang no choice na nga kami. Gano'n naman talaga 'di ba kahit sa buhay, kahit sa pag-ibig may mga pagkakataon na kailangan mo nang let go kasi mabigat na, masakit na. Katulad nito ni Sefi, mabigat na, masakit na sa bulsa. Pagkadating nga namin sa kasa ng Rusi ay tinanong nga lang kung bakit nga ibabalik na at ipinaliwanag ko nga kung bakit. Tapos pinapirmahan nga lang sa akin dito yung surrender slip kasi hindi naman nga ito binatak si Sefi dahil kusa nga namin itong ibinalik sa kasa. Pinirmahan ko lang yung surrender slip ng tag-isang pirma kasi yung isang copy ay sa kanila at yung isang copy nga ay sa amin. Kahit nga hindi namin naging sariling motor at installment lang yan si Sefi ay napamahal na nga yan sa amin. At sobrang nagpapasalamat nga kami sa motor na yan kasi grabing serbisyo din naman yung naibigay nan bago namin siya naibalik. Siya yung naging service namin pagpasok sa trabaho at nagamit nga din namin siya sa mga joyrides namin. Surrender sleep. Pagkatapos nga namin doon ay dito nga kami dumiretso sa bahay ng magulang ng boyfriend ko. Dito nga kami nakidayo ng pagkain kasi nga sabi nung mama niya kanina bago kami umalis ay nanggaling nga muna kami dito at sinabi nga nung mama niya na dito na daw kami kumain ng pananghalian. Kaya naman syempre ano pa ba, grasya na yan, tatanggihan pa ba natin? Sobrang nagpapasalamat din ako dito sa magulang ng boyfriend ko dahil nga maayos naman ang trato nila sa akin at nagpapasalamat na rin ako kasi kapag ka nga kami ay nandina ay nakakalibre kami ng pagkain. Kasi nga kapag di ako nakapag-load kasi nga naubusan kami ng budget ay nandito nga kami para maki-wifi at kapag nga kami nandito, dito na nga rin kami pinakakain kaya naman maraming salamat po. After nga nun ay pumunta na kami dito sa bayaw ng boyfriend ko kasi nga pinaayos namin tong si Red. Opo, Red na nga lang po yung naisip naming ipangalan sa kanya since nabili namin siya na color red na. Inabot din kami ng anong oras sa pagpapagawa doon ng motor at pagkatapos nga nun ay gabi na nga nakauwi kami at tumiretso na kami dito kay na mama. Kiss Mimi. Kiss Mimi. One more.
Dapat nga ay kinamama kami kakain, kaya lang hindi pala nila alam na dun kami kakain ngayong araw. Kaya naman kakaunti nga lang yung sinaing niya at sinabi niya na yung ulam ay para lang sa kanila nung kapatid ko. Kaya nga ay umuwi na lang kami at sana nga ay bibili kami ng ulam. Pag uwi nga namin ay napansin ko nga tong chop suey na nung Sabado pa nga namin to binili pero ngayon nga lang nilutong Lunes na. Buti na nga laang at hindi nga ito nabulok. Pagkaluto nga niyan ay kumain na lang din kami pagtapos nun. At yun nga lang ang naganap-ganap sa aming 3 araw na rest day. Thanks for watching! Follow my page for more and please do follow my other Sokmed accounts. See you on my next vlogs. Bye! Love you all! Mwap!
At yun nga lang ang mga nangyari sa aming biglaang ilog. Bandang mga alas 4 nga ay umuwi na rin kami. Pero bago ko nga tapusin ang video na to, gusto ko lang sabihin na minsan sa sobrang busy natin sa pagtatrabaho at sa pagkayod para sa ating magandang kinabukasan, nakakalimutan na natin na mag-slow down at i-enjoy ang present moment. At nagfo-focus na lang tayo para sa ating future. Nakakalimutan nating i-enjoy ang magandang kalikasan na biyaya din naman galing sa ating Panginoon. Yun lang naman. Thanks for watching. Follow my page for more. And please do follow my other Sokmed accounts. See you on my next vlog. Bye! Love you all. Mwah! Thank you for watching. Follow my page for more. And follow my other Sokmed accounts. See you on my next vlog. Bye! Love you all. Mwah!